Aniya na mga dagkong balita karon adlaw sa One Mindanao. NBI Regional Director Jeremy Lotok giangkon nga walay personal nga kasayuran kung mikontrata og assassin si Vice President Sara Duterte. Upat ang patay, 5 samdan sa managlahing pagpamusil, sulod lang sa duha ka adlaw sa Cotabato City. Kapulisan mas gipahugtan ang seguridad. Administrasyon ni US President Donald Trump naglusad og lakang aron bungkagon ang International Criminal Court kon ICC. Mga fixer, bahad sa kalidad sa implementasyon sa mga lokal nga proyekto, sumala sa DILG Region 11. Og Tab Baldwin og 7 kauban pa girekomenda sa NBI nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide human sa kamatayon sa student athletes nga sina Rene Baterbonia ug Divine Adili. Maayong hapon Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nasaksihan sa nasod sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial nga ang reklamo wala gisuportahan matud pa og ebidensya. Sumala kana mismo kang Vice President Sara Duterte. Gibutiyag sa ikalawang testigo sa prosekusyon nga wala siya'y personal nga kasayuran kung may kontrata ba gayud ang bise og assassin o mamumuno. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa pahayag nga gipagula ni Vice President Sara Duterte, sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial, nasaksihan matud pa sa nasud ang iyang ginasulti sukad pa kaniadto nga ang reklamo wala gisuportahan og ebidensya. Ang gibalik-balik nga pasangil nga adunay mga hulga bisan walay naglungtad, pag-imbento og usa ka assassin bisan walay kamatuoran, ug pagmugna og ebidensya aron suportahan ang mga pasangil kay dili makapabag-o sa fiction ngadto sa kamatuoran. Inay ang samang mga aksyon makadaot sa integridad sa mga pampublikong institusyon, makaguba sa pagsalig sa publiko, makausik sa public resources, ug makadaot sa pagpangita sa kamatuoran. Dugang sa bise nga ang impeachment proceeding kay kinahanglan nga ibase sa kasaligan nga ebidensya, dili espekulasyon, hinimo-himo nga mga naratibo o walay suporta nga mga aligasyon. Ang rule of law kay nagdepende sa mga kamatuoran o dili hinimo-himo. Sa ikalimang adlaw sa impeachment trial adlawng Martes, gipadayon ang cross-examination sa depensa kay Attorney Jeremy Lotok, ang kanihepe sa NBI Cybercrime Division nga maoy nangimbestiga sa giingong pagpanghulga sa bise. Gipakita ang pipila ka video clips gikan sa online briefing niadtong November 23, 2024. Gipangutana ang testigo kung nahitabo ba kini sa tinuod nga kinabuhi. My question is, if you know, based on your personal knowledge, if any statement or a portion thereof happened in real life, that's the question. Well, Your Honor, the fact that we have the video on November 26, when the Vice President reiterated what she uttered in November 23, 2024. Your Honor, I'm not even... And at the same time, Your Honor, the witness is in the process of Allow the witness to answer. Gipangutana sab ang testigo kung aduna ba siya'y personal knowledge nga may kontrata gayud ang bise ug mamumuno. I'm asking if you have personal knowledge based on this that the Vice President really contracted an assassin. Ask and answer. Or, a person. we do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe, based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Giduso ni impeachment trial presiding officer Cheese Escudero nga sugdan ang pagtaral kang Vice President Sara Duterte sa buntag sugod sa July 28. Gilaraw ni Escudero nga usabon ang schedule sa pagtaral pagkahuman sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Imbis nga alas 3 sa hapon matag Martes, Miyerkules o Huwebes nga gitakda sa pre-trial order,
Buot ni Escudero nga himuon kini sugod alas 9 o alas 10 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Kini aron daw masugdan ang sesyon sa Senado sa alas 3 o alas 4 sa hapon. Si Senate President Win Gatchalian daw ang magdesisyon kung ilisan ang schedule sa pagtaral. Nagkainit ang tensyon tali sa Amerika ug International Criminal Court o ICC. Sa usa ka pahayag, hugtanong gikondena ni US Secretary of State Marco Rubio ang ICC ug nanganti nga gamiton sa Amerika ang tanang pamaagi aron supakon ang gingong pagpanghilabot sa ICC sa soberanya sa ilang nasod. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa video message ni US Secretary of State Marco Rubio, nilapas na ang ICC sa ilang mandato. Human gitarget na ang katawhan, opisyal ug mga kaalyado sa Amerika. Daan nga nagpahayag sila President Donald Trump ug uban pa sa Washington nga ang ICC dili angay hatagan og otoridad sa pag-imbestiga ug pagpasaka og kaso batok sa mga Amerikano, ilabi na sa mga miyembro sa militar. Nasuta sa Reuters nga gisuportahan sa administrasyong Trump ang mga silot batok sa mga opisyal sa ICC isip pamaagi aron mapugnan ang bisan unsang umaabot nga lakang aron patubagon ang mga opisyal sa Amerika tungod sa mga aksyon sa US military sa gawas sa nasud. Wala ginaila sa Amerika ang jurisdiksyon sa ICC tungod kay dili kini apil sa mga nasod nga mipirma sa Rome Statute. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Lakip sa mga lakang nga gikonsidera sa Washington, mao ang pagpahamtang og mga silot, visa revocation ug uban pang diplomatikong aksyon batok sa mga opisyal ug institusyon nga nalambigit sa mga investigasyon sa ICC bahin sa Amerika ug sa mga kaalyado niini. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ginapangayuan pa og pahayag ang ICC labot sa pahayag sa Amerika. Apan sa miaging bulan, tulo ka judges sa ICC ang mipasaka og kaso batok kang Trump ug sa iyang administrasyon tungod sa mga silot nga gipahamtang batok kanila sa miaging tuig. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gibutiag sa DILG Region 11 nga bahad sa kalidad sa implementasyon sa mga lokal nga proyekto ang mga gitawag nga pagpanigbas sa mga fixer sa pundo. Ani report ni John D. Esteban. Gipahugtan karon sa Department of Interior and Local Government kon DILG Region 11 ang ilahang monitoring batok sa mga fixer nga nagpabiling hagit sa saktong pag-implementar sa mga lokal nga proyekto ubos sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF usa ka pinansyal nga tabang alang sa LGU aron punduhan ang ilahang mga lokal nga proyekto ug programa. Sumala sa mga ahensya, niadtong Setyembre sa nakalabay tuig ang uhin nilang nadawat ka reklamo mahitungod sa mga grupo sa mga fixer nga nagkatanyag og peke nga saad ngadto sa mga lokal nga kagamhanan. Actually, they are promising to provide the projects and then with a certain amount, 20% of the promised projects. Average project is 5 million, 10 million, mga ganyan. Makompromiso matud pa niini ang kalidad sa proyekto. Kung kukunan mo pa yung project na nire-reduce mo yung program, tapos kukunan mo pa ng 20%, meron pang mga ibang manghingi pa, sa dami ng manghihingi, kung hayaan mo sila na mag-prevail sila lahat na naghihingi, most probably ang project natin substandard lahat. Aron mapugnan ang substandard nga mga infrastruktura gipakusgan sa DILG 11 ang paggamit sa teknolohiya pinaagi sa subaybayan program. Pinaagi niini malikayan na usab ang pagdoble o pag-overlap sa pondo sa mga proyekto. We have also tinatawag na subaybayan program na
makikita namin kung merong nag-overlap na project online. Kasi kung ipopost mo yung technology natin ngayon na mga geotag photos, makikita mo yung duplicated projects. Kaya kung sa panahon ngayon, yung dati natin na wala pa yung mga geotag photos, merong naduduplicate na project, mayroong kalsada na na-fan ng 3 beses, 4 na beses. Ngayon, hindi na yan mangyayari kasi nakatag na yung mga photos. Sukad 2024 hangtod sa kasamtangan anaa sa 504 local projects nga gipunduhan sa LGSF ang na-inspect na sa DILG 11. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Duna na sa iduga nga libreng kasakyan ang mga Davaoenyong estudyante sanglit dunay 12 ka mga bagong school service vehicles ang gideploy sa opisina sa Liga ng mga Barangay President. 12 ka mga bagong sakyanan ang dugang padaganon alang sa pagpalapad sa libreng sakay para sa edukasyon program sa Davao City. Sumatotal na sa 26 ka mga school service vehicles ang muhanyag og libreng sakay sa mga estudyante subay sa maong programa. Sumala ni Liga ng mga Barangay President January Duterte. I-deploy ang 12 ka mga bagong sakyanan sa 3 ka distrito sa Davao City. Tumong niini nga makahatag og luwas, kasaligan ug libreng transportasyon alang sa mga indigent nga estudyante. Aron masiguro nga makasulod sila sa klase nga dili na mamroblema sa ilang galastuhon sa pamiliti. Samtang nagkalapad ang programa, gilauman nga mas daghang estudyante sa Davao City ang makabenepisyo niini sa pagkabot sa ilang pangandoy. Dugang ni Duterte, kinahanglang accessible sa tanan ang edukasyon ug dili dapat mahimong babag ang kakulang sa pamiliti aron makaeskwela ang kabataan. Usa ka pawn shop sa Iligan City ang gitulis sa 4 ka mga suspetsado kinsa pulos nakasuot og helmet. Nakaalerto si James Paulo Yap. Hurot og kalimas sa mga tulisan ang panindang alahas sa usa ka jewelry store sa Kabili Avenue, Barangay Poblasyon sa Iligan City. Dihang gisulod sila sa 4 ka mga individual mag-alas 6 sa gabi niadtong Domingo. Manirado na unta ang maong pawn shop dihang kalit lang nga miatake ang mga sospek. Sumala sa Iligan City Police, nakasuot og helmet ang mga sospek, butang nga naglisod ang mga personahe sa pawn shop sa pag-ilak kanila. Kamulo na sila na daw kanina itong mga trabahante sa maong pawn shop. And in the end is na ay 4 ka tao misulod na ni Onog Armas o moto ang naglamas unang uwa sa ilang mga alahas dito dayon nga getaway vehicle nga duha ka motorcycle. Sa karon nagpadayon pa ang backtracking sa kapulisan sa mga CCTV palibot sa lugar aron makita kung nasa nagikan ang 4 ka mga sospek. Padayon sab ang inventory nga ginahimo karon sa pawn shop aron mahibal-an ang kinatibuk ang kantidad sa mga alahas nga nalimas sa 4 ka mga sospek. Nanawagan sab sila sa mga adunay kasayuran sa mga sospek nga makig-alayon sa kapulisan. Na hopefully with as soon as possible is makakuha na to ni ma-solve na to ni fine. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang usa ka 14 anyos nga babae human mapaakan og banakon sa usa ka sapa sa Maitom, Sarangani. Ang biktima giluwas matud pa ang iyang 3 ka mga batang ig-agaw nga mao daw ang unang mapaakan sa maong bitin. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakasumbong pa sa kabanay ang 14 anyos nga batang babae human mapaakan og banakon diyang nakauli pa gikan sa usa ka sapa sa barangay Batian, Maitom, Sarangani Lunes sa udto. Sa likod nga bahin ni ini, makita ang paak sa maong lala nga bitin. Gumika ni ini, gilayong gidala sa kabanay ang maong biktima sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Saysay sa uyuan, maligo unta ang biktima kauban ang tulo ni ini nga mga gamay nga ig-agaw sa usa ka sapa sa maong lugar. Pag-abot nila sa sapa, kalit matud pa mitungha ang usa ka banakon. Diyang paakon daw unta ang mga ig-agaw ni ini. Abtik ni ining gipanggakos ang mga bata ug ang iyang likod ang napaakan hangtod nga nakauli pa siya sa balay. Pagdating dito sa bahay namin, ito ang nangyari, kuya, sabi niya. Ito, kinagat niya ako ng ahas. Sana yung 3 na bata, sana, sabi niya. Nagpaabot na og ginabang ang LGU ngadto sa kabanay sa biktima. Pahimangno sa otoridad nga bantayan ang mga menor de edad nga bata aron malikay sa susamang panghitabo.
Kung ugaling dunay insidente sa snake bite, paspas kining idangop sa ospital aron matabang. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Napalgang patay ang 25 anyos nga lalaki kin sa SK Kagawad human magtulo ka adlaw nang gipangita. Dihang naanod sa naghagurus nga tubig sa usa ka suba sa tukuran Zamboanga del Sur. Atong ibalik si Efren Mamak. Napalgang nasangit na sa mga gapnod ug anaa sa state of decomposition ang patayng lawas sa 25 anyos nga lalaki sa usa ka suba sa barangay Curvada, Tukuran, Zamboanga del Sur, Martes sa buntag. Si Papa daw ni anhi diri gahapon din. Gilayon kining gikuha sa mga responder ug gitagad sa kabanay. Matod sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, ang biktima kinsa SK Kagawad na-report nga naanod sa Tukuran River sa barangay Baklay banda alas 10 sa buntag adlawng Sabado. Kini human nanagat kauban ang upat ka mga kaubanan niini. Apan gumikan sa kusog nga haguro sa tubig nga epekto sa kusog nga pag-ulan, naanod ang biktima. Gilayong naglusad og search and rescue operation, apan napalga na lang kining patay. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Upat ang patay samtang 5 ang samdan sa tulo ka managlahing insidente sa pagpamusil sulod lang sa 2 ka adlaw sa Cotabato City. Seguridad mas gipahumtan sa kapulisan. Aning report. Napalgang nagbuyod sa daplin sa kadalanan kining lalaking rider human gipusil sa barangay Rosary Heights 10 banda 11:20 Sabado sa buntag. Ang 39 anyos nga biktima kinsa civil engineer gilayong gidala sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Padayon sab nga nagpatambal ang 16 anyos nga angkas niining nga lalaki human nasamdan. Matud sa Cotabato City Police, papauli na ang maong mga biktima sakay sa ilang motorsiklo diyang gisundan kini sa riding in tandem suspects o gipamusil. Apan banda alas 3 sa kadlawon sa susamang adlaw sab, 2 ka 40 anyos nga lalaki sab ang dead on arrival sa ospital human gipamusil sa barangay Rosary Heights 11. Angol sab dinhi ang 2 ka babae nga milabay sakay sa motorsiklo. Human nadamay og naigo sa saag nga bala. Padayon kining gipatambalan. Matud sa PNP, sakay sa motorsiklo ang maong mga lalaking biktima diyang kalit gipamusil sa mga suspect gamit ang M16 rifle ug 9mm nga armas. Doon na 2 ka persons of interest ang PNP. Samtang adlawng Domingo, dead on arrival sab sa ospital ang 35 anyos nga lalaking tricycle driver human naigo sa saag nga bala sa barangay Poblacion 5 banda 10:55 sa buntag. Angol sab ang 7 anyos nga lalaking pasahero niini. Matod sa PNP, ang mga biktima nadamay lang sab human na tiyempong milabay diyang ipamusil sa suspect ang target nga 38 anyos nga pulis kinsa samdan sab sa insidente. Ang mga pulis dunay ranggong police corporal og naka-assign sa Cotabato City Police. Matud sa Cotabato City Police, sagad personal grudge ang inungdan sa maong tulo ka serye sa pagpamusil. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga kabanay sa biktima lakip na mga nasamdan sa insidente. Mas hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa PNP. Kinukundina po namin ng CCPO yung pangyayari pong series of shooting incident po namin na nangyari dito sa Cotabato City. Ito po yung magkaiba pong insidente no, na pamamaril po. No? At nire-assure po natin na mas i-heighten po ng Cotabato City Police Office yung aming pagbibigay seguridad sa ating mga lansangan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Girekomenda sa National Bureau of Investigation o NBI nga kasuhan og reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide si kanhi Ateneo head coach Tab Baldwin. Girekomenda kana sa NBI ngadto sa Department of Justice o DOJ kalabot sa kamatayon sa student athlete nga si Rene Baterbonia ug Divine Adili. Gipakasuhan sa bag-unom ka assistant coach ug usa ka physical therapist sa Ateneo men's basketball team. Girekomenda sab nga kasuhan og simple negligence resulting in homicide ang athletic director sa Ateneo ug ang magsuon nga tag-iya og co-manager sa resort sa Dipakulaw, Aurora. Una nang girekomenda sa PNP-CIDG ni atong July 1 ang reklamong homicide ug reckless imprudence resulting in homicide lakip paglapas sa Anti-Hazing Act batok kang Baldwin ug uban pang coaching staff. Parehas kining sutaon sa DOJ aron mahibaw-an kung dunay saktong ebidensya ug kung unsang kaso ang kinahanglang inuso.
Ginakuhaan pa og pahayag ang mga ginapakasuhan. Duha ka panimalay nga adunay mga establisimento sa negosyo ang nasunog sa Alabel, Sarangani. Problema sa linya sa kuryente posibleng tinubdan sa sunog. Nakaalerto si Efren Mamak. Karon lang yun! Nagkaguliyang kini mga residente diyang miulbo ang nakong sunog sa usa ka compound sa Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani alas 7 Domingo sa gabi. Gilayon kining girespondihan sa kabomberohan. Napaggang ang sunog sulod sa 45 minutos. Sa pagsuta, duha ka panimalay ang naabo. Usa niini, dunay tarpaulin printing shop ug upholstery shop kung asa ang mga makina ug materyales nalakip ka sunog. Matud sa BFP Alabel, wala inoy naangol sa itabo. Paspas sab kuno na rescue sa mga residente ang usa ka babaeng bedridden nga PWD. Gitagad na sa LGU ang duha ka magbanay nga apektado. Kapin 160,000 pesos ang inisyal nga tala sa nadanyo sa sunog. Giimbestigahan pa ang hinungdan niini. As to sa kosa ato ang kalayo sir, sunog is under investigation pa po daw. Pinaka dool na to na pinaka cause is kining electrical fire sir. Kinisab ang tambag sa BFP aron malikay sa sunog. Kay natay gisinatian na linog tapos naginung ulan-ulan ta. So umbaga dili gyapon nato i-neglect ang kining hazard nato sa fire ba no. So bantayan gyapon nato atong mga panimalay na dili nato biyaan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Camiguin Island. Diin iyang gipangunahan ang inspeksyon sa bagong pasilidad sa Port of Benoni ug ang pagbukas sa Benoni Port Light Craft Landing Station sa buong isla. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inspeksyon sa Benoni Port Operations Building o pag-abli sa Lightcraft Landing Station Project sa lungsod sa Mahinog, Camiguin Island, Lunes sa buntag. Ang bagong Benoni Port Operations Building mas gipadako diin adunay modernong pasilidad aron mas komportable ang mga biyahero. Samtang ang Lightcraft Landing makaakomodar na og mas daghang sakyanang pandagat sama sa mga yate nga ginalantaw nga mas makapabibo sa leisure og marine tourism sa isla. Sumala ni PBBM kani ang tubag sa gobyerno sa taas nga demand sa mga turista nga gaabot sa isla. Gilantaw sab sa Pangulo ang kalidad sa mga proyekto. Because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. O sasab sa mga target sa bagong pasilidad nga maundang na ang galihok ng mga fixer para wala na yung mga turistang mabiktima. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding. Sumala sa PPA Camiguin tungod sa bagong pasilidad, andam na sila sa panahon sa emerhensiya sama sa kalit nga pagka-stranded sa mga pasahero tungod sa pagkansela sa mga biyahe, epekto sa pagdaot sa panahon. Aduna sa ipatumang sistema ang PPA para mas mahimong epesyente ang operasyon sa Lightcraft Landing Station tungod kay labing una kini nga ga-operate sa nasod, ilawom sa pagdumala sa PPA. Ang indirect po na impact niyan ay dahil sa turismo, di ba, multiplier effect po tayo pagdating sa turismo. So kung meron po tayong mga turista pong gagamit ng pasilidad, na andyan ang pangangailangan ng transport services, catering, at iba pang mga ancillary services po natin sa port. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Mga kapuso, misulod na sa Philippine Area of Responsibility kaganinang kadlawon ang bagyong Josie nga karon usa na lang ka low pressure area. Sumala sa pag-asa, wala kini epekto sa panahon sa nasod ug posible sab nga mahilis ra sa mga mosunod nga oras. Padayon nakaapekto ang habaga sa western section sa northern Luzon samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa ubang bahin sa nasod lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa pipila ka bahin sa northern Mindanao ug Davao Region.
Doon naghihapoy tsansa sa mga kusog nga pag-ulan, busa magbantay sa posibleng pagbaha o landslide. Gibutiag sa Department of Energy nga tangtangon na nila ang paghatag og price range sa presyo sa lana sa mga musunod nga semana. Karong semana mihatag og price range ang DOE sa presyo sa lana nga managlahi ang paglihok. Sumala sa DOE, ang aktwal nga presyo sa lana magdepende sa gasolinahan, basta kay pasok sa price range sa DOE. Apan sumala sa ahensya, sa mga musunod nga semana, tangtangon na nila ang price range ug basin magrekomenda sila og eksaktong minimum o maximum oil price adjustments. Dakpan ang 32 anyos nga babae human na maligya online ug duha ka hornbill nga endangered nga klase sa langgam sa General Santos City. Buhi dihang na-recover sa otoridad kining duha ka Southern Rufous hornbills atol sa gipahigayong bypass operation sa Barangay Kalumpang sa General Santos City adlaw Lunes. Ang maong klase sa mananap gikonsiderang endangered species. Busa giling gidakop sa kapulisan ang 32 anyos nga babaeng sospek nga taga Barangay Bula atol sa operasyon. Dugay na kuno kining na monitor nga namaligya online sa maong mananap. Gikusudian na kini karon sa PNP. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Matud sa DNR 12, kasong may kalapasan sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act ug Cybercrime Prevention Act of 2012 ang atubangon sa suspect. Tulo ka individual ang arestado human na sakmit gikan sa ilang truck ang 20 million pesos nga kantidad sa gingong smuggled nga sigarilyo sa Misamis Oriental. Usa ka aluminum container truck ang gipara sa mga kapulisan sa border control point sa Magsaysay, Misamis Oriental alang sa usa ka routine check. Apan wala kuno mohunong ang driver niini ug nagpagukod pa sa mga kapulisan. Pagbutyag sa driver nga mga abaka fiber matud pa ang iyang karga. Apan dihang girikisa ang sulod sa iyang truck, nakita sa kapulisan ang karton-karton sa mga gituhang smuggled nga sigarilyo nga gitabunan og abaka. Daling gidakop ang driver sa truck, lakip duha ka mga pahinanti niini. Sumala sa driver nga gikan matud pa sa Zamboanga ang mga sigarilyo ug paingon unta sila sa Agusan del Sur. Patong-patong nga kaso nga tubangon sa mga dinakpan kinsa wala pay pahayag. Gipahimangnuan sa Police Regional Office 10 ang ilang mga sakop nga likayan ang pagpakita og bias sa social media, ilabi pa sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Police Regional Office 10 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Ang kapulisan sa Northern Mindanao mamahimong responsable sa ilang mga lihok, ilabi na sa social media. Dugang sa opisyal nga ginarespeto man kuno sa PNP ang katungod sa matag-usa sa ilang mga sakop. Apan dili sab kuno angay hikalimtan ang ilang mandato. Gipahinumduman sab ang kapulisan nga sila usa ka apolitical organization. Giauhag sab niini ang kapulisan nga inay motampo sa hisgutan ng politika, mahimong matinud-anon sa trabaho aron makatabang sa komunidad. Always yan, apolitical yung kapulisan natin. We leave the politicking to the politicians. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon serbisyong tinuod lang.